والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. So mga kapatid namin sa Islam, ating purihin at pasalamatan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sa mga estudyante po ng Markaz Abu Bakar As-Siddiq Al-Islami, exam na natin inshallah sa parating na Friday. Nawa gabayan tayo at bigyan ng taufik ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paparating na pagsusulit. So sa gabing ito ating talakayin o paalalahanan ng ating sarili na tayo ay walang kaya. Ang nag-iisang may kaya, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit ano pa ang gawin nating pagsisikap, kung ayaw yon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na mangyari, hindi yon mangyayari. At kung ano man ang gusto nating gawin, ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin yon ipagawa, walang iba masusunod kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. So dito bilang isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, gawin lang natin ang abot ng ating makakaya, and then after that, ihingi natin sa Allah subhanahu wa ta'ala naway tatanggapin niya kung ano man ang ginawa nating ibada para sa Kanya, at kung ano man ang nagawa nating kamalian, ihingi natin ito ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala, naway patawarin niya tayo sa mga pagkakamali na nagawa natin sa buhay natin. Ganon ang buhay ng isang Muslim. Nag-iisip kung paano maging maayos, kung paano maging isang karapat-dapat na tawagin, isa siya sa mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na totoong tagasunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid namin sa Islam, sa gabing ito ating tatalakayin tungkol sa pagdua o paghingi sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay kung ano man ang gusto nating naisin na mangyari. Upang ito ay makamit natin, kailangan natin ng tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan natin humingi sa Kanya. Ano man ang gusto mo, makamundo man yan o makakabilang buhay, kailangan pa rin natin ito idulog sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan pa rin natin ito ihingi o kailangan pa rin natin ang suporta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang sabi ng Allah sa Quran? Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. At kapag ikaw ay, o Muhammad, tatanungin ng aking alipin tungkol sa akin, fa inni qarib. Sabihin mo sa kanila na ako ay malapit lang sa kanila. Ujibu da'watad da'i idha da'ani. Tatanggapin ko ang panalangin, ang hinihiling ng aking alipin kapag siya ay humiling sa akin. Falyastajibu li. Kailangan niya ito ipatanggap sa akin. Kailangan niya ito ihingi sa akin at gawin ang mga bagay upang tatanggapin ang kanyang panalangin. Take note, may mga panalangin na hindi tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi mayroon sa mga bagay na ginagawa niya ay hindi o salungat ito sa requirement ng kanyang panalangin. May mga requirement din ng panalangin, mga kapatid. Hindi lang basta magsalita tayo, ginawa natin ang hiningi natin, yung mga paraan, mayroon pang ibang mga requirement upang tanggapin ng Allah ang ating panalangin.
Isa na sa mga requirement na yun, mga kapatid, ay ang pag-iwas sa mga haram na pagkain. Pag-iwas sa mga negosyo, sa mga hanap buhay na ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Falyastajibu li wal yu'minu bi. At kailangan nila maniwala na ito ay kaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan nilang maniwala na walang imposible sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan nilang magtiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala la'allahum yarshudun. Nawa sila ay mabigyan ng gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa mabigyan tayo, kami at kayo, gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Malapit lang ang Allah subhanahu wa ta'ala at inyong tatandaan, mga kapatid. Bakit malapit ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin? Kasi ang pandinig ng Allah subhanahu wa ta'ala ay laging andyan. Lahat ng bulong naririnig ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit malapit ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin? Dahil andyan ang paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nakikita tayo, lahat ng kanyang nilikha ay kanyang nakikita. Kaya malapit ang Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Bakit malapit ang Allah subhanahu wa ta'ala sa atin? Dahil lahat ng gawain natin ay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit malapit ang Allah subhanahu wa ta'ala sa atin? Dahil nasasaksian ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat kung ano man ang gawain natin, at ang Allah subhanahu wa ta'ala ay laging nakabantay sa atin. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala napakalapit niya sa atin. Subhanallah. Yan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya sa atin na siya ay malapit lang sa atin at pinaliwanag na natin ito. At mayroong special, mga kapatid, sa mga mananampalataya, sa mga talagang totoong alipin ng Allah, may dalawang bagay kung bakit malapit ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Alam niyo kung ano? Kung kailangan nila ng tulong ng Allah, andyan agad ang tulong ng Allah. Kung kailangan nila ng proteksyon, poproteksyonan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. At lagi sila nasa guidance o tawfiq at hidayah ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun, mga kapatid, special lang yun sa mga alipin o totoong alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ibang verse, sinabi ng Allah sa ibang aya, وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. At nagsabi ang inyong Panginoon, walang iba kundi ang Allah, ud'uni. Humingi kayo sa akin, manalangin kayo sa akin. Tingnan nyo, ang Allah subhanahu wa ta'ala, inutusan tayo upang manalangin sa Kanya, upang humingi sa Kanya ng mga anumang bagay na gusto natin. Astajib lakum, aking tatanggapin. Akin itong tatanggapin sa inyo. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, katotohanan yung mga sila yastakbirun, nagkibir, yung mga sila mataas ang tingin sa sarili. Ang tingin nila sa kanilang sarili, sila ay mga king. Ang tingin nila sa kanilang sarili ay wala nang makakakontrol sa kanila. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, hanggang sa sila ay hindi na gumawa ng ibada, gumawa ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sayadkhuluna, anong sabi ng Allah? Makakapasok din yan sila sa impyerno dakhirin. Alam niyo kung ang dakhirin, yung pinakamahinang tao na papasok sa impyerno. Tingnan niyo lang yung tao papasok sa preso, parang feeling niya yung parang siya ng pinakamahinang tao. Ganon din kapag ang tao papasok sa impyerno, nasa loob siya ng kahinaan. Hindi nandiyon ng kahiyahiya, ando na yung mga negative na mafe-feel ng isang tao pag siya ay pumasok ng impyerno. So anong dahilan? Dahil lang sa pagmataas niya
sa pagyayabang niya, sa pagkikibir niya, na naging dahilan hindi niya tinanggap ang Islam o naging dahilan kaya hindi siya sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So anong point dito mga kapatid? Humingi tayo sa Allah, tatanggapin ng Allah. At inutusan niya tayo, hindi yun para sa atin, hindi yun para sa kanya, bagkus ito ay para din sa atin. Ang benefit ng paghingi natin sa Allah ay babalik at babalik sa atin, hindi sa Allah. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala al-Ghani al-Mughni. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mayaman. Al-Mughni, at siya ang nagbibigay ng kayamanan at siya ang nagpapayaman sa sino man gusto niya maging mayaman. Kita nyo? Hindi niya kailangan, wala siyang kailangan sa atin. Ang lahat ng mga guidance at commandment at utos o ano man yung pinagbabawal ng Allah, ang lahat ng benefit na ito ay babalik sa taong gumawa nito. Kasi ang lahat ng mga ito ay hindi kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi. Ang lahat ng ito ay para din sa kabutihan natin. Pag sinunod natin siya, ito ang premyo niya para sa atin, ito ang reward niya. Kapag sinuway natin siya, ito rin ang parusa na makakamit natin. At tatandaan nyo, ang lahat ng pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang iba kundi ito ay kabutihan para sa lahat ng kanyang nilalang. Lahat ng pinag-utos ng Allah ay para ito sa kabutihan ng kanyang mga nilalang. Hindi lang para sa sarili mo, bagkus ito ay para sa lahat. Kabutihan para sa lahat. So yun ang pangalawang verse na nabasa natin. Pangatlo, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, sinabi ng Allah, ito ay hadithul Quds, ana inda dhanni abdi bi. Ako ay andyan sa mga pag-iisip ng aking alipin. Ano ibig sabihin ito pag-iisip? Kung iniisip mo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay bibigyan ka niya o mayroon kang hinihingi sa kanya, ang Allah subhanahu wa ta'ala alam niya yon at kaya niyang ibigay sa iyo. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, at ako ay kasama niya kapag siya ay inaalala niya ako. Kapag ang isang tao inaalaala niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, anong mangyayari? Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kasama niya. Anong kasama niya dito? Andyan ang tulong ng Allah, andyan yung guidance ng Allah, andyan yung protection ng Allah. Magiging kasama natin yun kung kailangan natin. Andyan ang Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin. And then, fa in dhakarani fi nafsi, kapag inaalaala niya ako sa kanyang sarili, siya lang mag-isa, dhakartuhu fi nafsi. Alalahanin ko rin siya o alalahanin ko rin siya na sa aking sarili. Ibig sabihin sa sarili ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ibig sabihin nire-response ka ng Allah, alalahanin mo siya, alalahanin ka rin niya. Ano sa ibang verse? Fadhkuruni adhkurkum. Alalahanin niyo ako, alalahanin ko rin kayo. And then, wa in dhakarani fi mala'in, dhakartuhu fi mala'in khairun minhum. Kapag ako ay inaalala niya sa public o sa lugar ng maraming tao, anong sabi ng Allah? Alalahanin ko rin siya sa majlis o sa lugar, mas mainam sa lugar kung saan niya ako inaalala. So ganun ang Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu dhul fadlil azim. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang blessings, ang kanyang biyaya ay more than kapag siya ay nagbigay kaysa sa nagawa natin. Kung anong ginawa natin, kabutihan, i-response yun ng Allah ng kabutihan din more than sa ginawa natin. Ganon ang Allah subhanahu wa ta'ala. And then, ang sabi pa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, laisa shay'un akrama
'ala Allahi minad du'a. Laysa syai'un akrama 'ala Allahi minad du'a. Wala nang pinaka-honorable o pinakamainam, pinakamaganda para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na igawin natin maliban sa paghingi, pagdua sa Kanya. Pinaka-honorable bagay yun. Pinaka-sacred. Ano doon? Sacred? Subhanallah. So kung mga gawain ang pinag-usapan natin, isa sa mga sacred na gawain, walang iba kundi ang paghingi sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pag-request, kung ano man gusto mong mangyari, i-request mo as long as ikakabuti ito sa iyo, as long as may benefit kang makukuha dito, hihingi mo yun kay Allah, or mayroong mga disadvantage o ikakasama sa iyo na hiningi mo kay Allah na sana hindi mangyari, o ipalayo ito sa iyo ng Allah, kasama yun sa klase ng dua. So isa sa mga pinakamainam na gawain para kay Allah, walang iba kundi ang paghingi sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. And then sinabi pa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yad'ullaha ghadiba alayhi. Nakapagtataka to. Ano sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Ang sino man hindi humihingi, hindi naghihingi kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, kagagalitan siya ng Allah. Tingnan mo, magagalit pa sa iyo ang Allah kapag hindi ka humingi sa Kanya. Kung sa tao lang, pag-usapan natin tao, magagalit sa iyo ang taong iyan kapag lagi ka nang humihingi sa Kanya. Sino ba? Grabe naman to, sabihin mo. Hingi na lang ng hingi sa akin. Wala nang ibang ginawa kundi maghingi. Pero ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, magagalit siya sa iyo kapag anoan? Kapag hindi ka humihingi sa Kanya, magagalit siya sa iyo. Ganyan ang Allah. Ganyan ang Allah Subhanahu wa Ta'ala kasi nga siya ay mayaman at siya rin ang nagpapayaman. Ano siya nagpapayaman? Nagbibigay, namimili ng tao kung sino ang gawin niyang mayaman. Walang iba kundi ang Allah. Kaya dito, kung hindi ka humingi, naghihingi sa Allah, mas magagalit pang Allah Subhanahu wa Ta'ala sa iyo. And then next, ngayon ang resulta ng dua, ad-du'a'u mustajabun fi kullil ahwal. Walang kalugian, mga kapatid. Hindi ka malulugi sa mga hinihingi mo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walang kalugian. Kahit ano pang ihingi mo kay Allah, hindi ka lugi. Kasi merong 4 na resulta. Unang resulta, mga kapatid, karamihan ng tao itong gusto nila. Alam niyo kung ano yun? Yung agad-agad tatanggapin ng Allah ang kanilang hiniling. Ya Allah, bigyan mo ako ng motor. Ya Allah, bigyan mo ako ng sasakyan. Agad-agad magkakaroon ng sasakyan. Yan ang gusto ng tao. Huwag kayong mag-alala. Isa sa mga resulta kapag ikaw ay humingi sa Allah, ay agad-agad mo itong makakamit. Ya Allah, pagalingin mo ako. Agad siyang gumaling. Yun ang gusto ng tao. Normality o majority ng tao, yun ang gusto niya. Agad-agad ibigay sa kanya kung ano ang hiningi niya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yun ang una, mga kapatid. Agad-agad itong ibigay sa ng Allah kung anong hiningi mo. Pangalawa, nadidelay. Mag-antay ka pa ng ilang taon. Saka ito ibigay sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun ang pangalawang response ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa hiningi mo sa Kanya. Dinidelay pa niya. Kaya huwag kang mag-alala kung may hiningi ka kay Allah na hindi pa na ibibigay sa iyo, malay mo, after 1 year, after 2 years, after 3 years, ibibigay rin sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So yun ang pangalawang response niya. Ang pangatlong response, mga kapatid, daf'u makruhin. Hindi ibinigay sa iyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kasi kapag ibigay niya yun sa iyo,
ikakasira sa'yo. Ikakadisgrasya mo, magkamalas-malas ang buhay mo. Although wala mang malas-malas sa creed natin, ibig sabihin yung bang walang kwenta, magkaletse-letse ang buhay, ganyan. Kaya hindi niya binigay sa'yo. Baka mamaya, pag binigay niya sa'yo, magiging kafir ka. O magiging makalimutan mo ng Allah. O magiging iba na yung takbo ng buhay mo. Magiging drug addict, wa'iyadhu billah. O magiging lasinggero, wa'iyadhu billah. Magiging babaero, wa'iyadhu billah. Dahil sa sobrang yaman na, ganyan. Hindi natin alam. So ang pangatlo, kaya niya hindi ibigay kasi ikakasama sa'yo. So response pa rin yun. At maswerte ka pa rin doon. Hindi ka pa rin lugi doon. Ang pang-apat, mga kapatid, yuhfaz hasanatin ila yawmil qiyamah. Magiging kabutihan mo ito pagdating mo sa kabilang buhay, sa araw ng paglilitis, sa araw ng paghuhukom, doon ibigay sa lahat. Yung may mga hiniling ka na hindi na ibigay, doon na pala ibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. So kung meron man, halimbawa, may hindi ibinigay sa iyo ng Allah dito sa mundo, kasi alam niya, ikakasama iyon sa iyo, huwag kang mag-alala, doon niya yun ibibigay sa kabilang buhay, sa araw ng paglilitis, sa araw ng paghukom. Lugi ka o hindi? Hindi. Kaya walang kalugian sa taong humihingi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dapat masaya ka sa mga bagay na hiningi mo kay Allah na hindi niya ibinigay, ay andoon pala sa kabilang buhay. So kailangan andito sa puso mo ang pagtanggap sa lahat ng mga bagay na hindi niya naibigay sa iyo dito sa mundo. Allahu Akbar, makakamit mo ito sa kabilang buhay. Next, galing kay Salman Al-Farisi, galing sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala inna Allah hayyun, katotohanan ng Allah, hayyun, buhay ang Allah subhanahu wa ta'ala at hindi namamatay. And then, tapos, karimun. Anong karimun? Mapagbigay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan nyo? Walang Diyos. Kapag ang Diyos, siya ay namamatay, and then after how many days nabubuhay siya ulit, hindi siya totoong Diyos. Kasi ang totoong Diyos ay hindi namamatay. Ang totoong Diyos, hindi nanganganak at hindi rin ipinanganak. Ang totoong Diyos, walang imposible sa Kanya. Lahat posible sa Kanya. Lahat ay kaya niyang gawin. Yun ay ang totoong Diyos. And then, yastahi idha rafa'a ar-rajulu, nahihiya siya kapag inangat ng isang tao ang kanyang dalawang kamay at humingi siya sa Allah subhanahu wa ta'ala an yaruddahuma sifran ibatain. Halimbawa, isang lalaki, humingi siya sa Allah, inangat niyang kanyang dalawang kamay na hindi ito tatanggapin ng Allah at wala siyang makukuha. Sifran khaibatain. Wala siyang makukuha at i-reject ang kanyang dua at malulugi siya sa paghingi niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba nasabi na natin yun? Yung 4 na kategory sa nang pag-response ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga hiningi natin. So ngayon, mahiya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Nahiya siya kapag hindi niya pinagbigyan ang hiling ng kanyang alipin. Qala Abu Isa, hadha hadithun hasanun gharib. Sabi ni Abu Isa, ito ay hadith na hasan. Ngayon mga kapatid, tingnan natin ang pinaka generous. Walang ibang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya pang nahiya sa atin kapag tayo ay humingi, and then hindi niya tayo pagbibigyan,
nahiya ang Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Kaya ang lahat mga kapatid nang hiningi natin sa Kanya, lahat yan may response, baka ibibigay niya agad sa iyo, or ipapalit niya ito, or hindi niya ibigay sa dito sa mundo para maproteksyonan ka galing sa kasamaan. Ang pinakalas, baka ibibigay niya sa iyo doon. Kung hindi yun nakuha mo dito sa mundo, 100% makukuha mo ito sa kabilang buhay. And then, ang paghingi din sa Allah, yuftahu lil abdi lidzatal manajat. Munajat. Ano lidzatal munajat? Yung tamis ng parang whisper. Yung sabihin mo, Allah, walang ibang nakakaalam ng salitang hindi malakas. Walang ibang nakakarinig kundi ang tenga mo. Tawag doon, munajat. So, isa sa mga pinakamainam na whisper kapag ang winisperan mo ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. May naisip kang problema, whisper mo, ya Allah, ikaw na bahala. Ano man ang kinakaharap mo, i-whisper mo yan sa Allah. At ito na ang pinakamainam na whisper. Ito na ang pinaka-the best na whisper sa buhay mo. Yung i-whisper mo ang lahat ng pangangailangan mo, ang lahat ng problema mo, ang lahat ng katuwaan mo, ang lahat ng kasiyahan mo, ang lahat ng nangyayari sa mundo o nangyayari sa iyo, i-whisper mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang pinaka-the best. Yun ang pinaka-mainam. Yun na rin ang kumbaga, ang isang alipin ng Allah, yun ang nagbibigay sa kanya ng kaligayahan. Yun ang nagbibigay sa kanya ng kasiyahan o kaligayahan. So yun mga kapatid. And then ang paghingi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagdua, mapoproteksyonan natin ang ating sarili mula sa pagmataas. Ano mo yun? Maproteksyonan mo ang sarili mo mula sa pagmataas, pagmamayabang, pagkikibir. Hindi mo masabi na ikaw ay matalino. Ang talino mo yan ay dahil lang sa utak mo, dahil sa mga ninuno mo. Bagkus ang talino mo na yan ay regalo sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kang talino kung hindi dahil sa Allah. Ngayon, pag binigyan ka naman ng Allah ng kayamanan, dahil lagi mo ito wini-whisper sa Allah o dinudua sa Allah, hindi mo masasabi sa iyong sarili na yumaman ka dahil lang sa iyong angking talino, sa experience mo mag-business, o dahil sa ninuno mo, minana mo ito sa kanila. Ang maiisip mo, kaya ka yumaman dahil ito sa Allah subhanahu wa ta'ala at pinayaman ka niya. So ano mayari sa'yo? Mawawala ang kibir, pagmataas sa sarili. Dahil alam mo, ang mga nangyayari sa iyo, hindi yan mangyayari kung hindi ka sinuportahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung hindi ka niya binigyan ng ganyan, hindi mo makakamit yan. Sa anong bagay man na nakamit natin sa mundo, hindi natin yun nakamit kung wala ang tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit nga gumalaw, hindi ka makagalaw kung hindi yan dahil sa permission ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa idin niya. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. At wala kayong ginusto na nangyari ito dahil lang sa inyo. Nangyari ang lahat ng gusto nyong mangyari dahil gusto ito ng Allah subhanahu wa ta'ala mangyari. So ano? Kaya ang mararapat lang na mawala ang kibir ng isang tao yung laging nagdudua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi alam niya ang lahat ng nangyari sa kanya, ang lahat ng na-achieve niya, ito ay galing sa idin ng Allah subhanahu wa ta'ala. And then ang next, sababu inshirahis sadar. Ang laging pagdudua sa Allah subhanahu wa ta'ala, maging magaan ang pakiramdam ng isang alipin. Subhanallah, magaan. Paano maging magaan? Kasi alam mo, ang lahat ng yon ay mayroong timing. May hiningi ka, hindi nangyari. Ibig sabihin, baka balang araw pa,
o sa kabilang buhay. So bakit ka mamumroblema? Hindi ka naging mayaman dito, sa kabilang buhay, yayaman ka. Huwag kang mag-alala. Ibibigay yun sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala 100%. So bakit ka mamumroblema? Anong mangyayari sa'yo pag tinanggap mo yun na hindi nangyari dito sa mundo o hindi mangyayari dito sa mundo at mangyayari yan sa kabilang buhay? Gagaan at gagaan ang pakiramdam mo. Wala kang alalahanin. Hindi ka nalugi dahil ang kasama mong nag-business ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sabi ng Allah? Ya ayyuhalladhina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. O kayong mga mananampalataya, gusto niyo bang turuan ko kayo kung paano mag-business? Kung anong business? Tunjikum min adhabin alim. At ang business na yon, ikaligtas nyo galing sa impyerno. Tunjikum min adhab, yung merong pinaka masaklap na parusa sa impyerno. Tunjikum min adhabin alim, tu'minuna billah. Ano? Ang kasama mo mag-business ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Anong klaseng business yon? Paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsunod sa kagusto ng Allah, pag-iwas sa mga pinagbabawal ng Allah. Kung gusto mo ng business, yun ang pinakamainam na business. Yun ang pinaka-the best na business dahil walang kalugian. And then, ang pagdudua natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, di ba? Sabi natin, ikakagaan ito ng pakiramdam, mga kapatid. Kung meron ka man na hinihingi at ito ay hindi pa rin nawala yung bigat ng nararamdaman mo, kailangan mong magpa-check up. Kailangan mo magtanong sa mga ulama natin. Sa mga sila maalam, bakit kaya malagi na lang may mabigat akong nararamdaman, dinudua ako naman to kay Allah. Alay mo, alam nila. O meron kang mga bagay na hindi mo pa nagagawa, na gusto ito ng Islam o gusto ng Allah, o meron naman mga pinagbabawal ng Allah na hindi na ginagawa mo. Dalawa lang yan. Meron mga pinagbabawal ng Allah ginagawa mo, o meron na inuutos ang Allah na hindi mo ginagawa. Dalawang dahilan lang yan. Kung bakit nagkakaroon tayo ng ano tawag dito? Parang bigat na dinadala sa loob natin, sarili natin. Ang kasunod ay sababun li husulil mawadda bainan nas. Subhanallah. Kung ang lahat ng tao ay laging nagdudua sa Allah subhanahu wa ta'ala, magkakaroon sila ng pagmamahalan sa isa't isa. Mabuting pagkakaunawaan, pagkakaintindihan sa bawat isa at lalaganap ang pagmamahal sa bawat isa. Bawat isa walang problema. Bawat isa ang inasahan nila, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung wala, wala. Kung meron, alhamdulillah. Kung wala, magsabar. Ganon. Bawat isa ganun ang ginagawa. Tingin nyo, kaya ano mayayari sa society? Magkakaroon ng pagmamahalan sa bawat isa. Kasi wala silang ibang gain sa pagmamahal nila sa kapatid nila kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wala silang ibang gain. Kundi minahal nilang kapatid nila hindi dahil sa makamundong bagay kundi dahil sa Allah subhanahu wa ta'ala. So magkakaroon ng pagmamahalan sa bawat isa sa kanila o sa isa't isa. Ang kasunod, galing kay Abu Darda, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malak walaka bimithl. Anong sabi ni Abu Darda na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Walang alipin na Muslim nagdua para sa kapatid niyang Muslim bidahril ghaib, yung wala dyan sa unahan niya. Halimbawa, nagdua ako dito, O Allah, nawa patawarin mo ang mga kapatid kong Muslim. O Allah, nawa bigyan mo hidayah ang mga kapatid kong Muslim. Anong sabi? Illa qala al malak, merong magsasabi o meron ding magdudua na angel. Anong sasabihin ng angel na to? Nawa o Allah, kung ano man ang dinua niya, kung ano man ang hiningi niya para sa kapatid niya,
sana bigyan mo rin siya. Kita mo yun? Kung nagdua ka sa kapatid mo na sana maging mayaman siya, anong idudua sa ng angel? Ya Allah, sana maging mayaman din siya. Ya Allah, sana nasa mabuti siyang kalagayan, nawa yung sakit niya ay mawala o pagalingin mo siya. Ano ang iba sasabi ng angel? Oh Allah, sana yung taong nagdua na yun, ganun din ibigay mo sa kanya. May kalugian ba? Wala. Andon pa yung totoong pagmamahalan bilang magkapatid sa Islam. Kahit malayo man sila, hindi mo sila kilala, basta't sinabi mo, nawa ang mga kapatid kong Muslim, kapatid ko sa pananampalatayang Islam, o Allah, bigyan mo ng ganito, bibigyan ka rin ng Allah. O ihingi din siya ng angel na magkakaroon ka rin ng ganon tulad ng hiningi mo para sa kapatid mo. Ngayon, tandaan mo, kapag ang angel ay humingi sa Allah, hindi ito i-refuse ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang anghel, nilikha sila ng Allah upang maging masunurin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, la ya'suna Allah ma amarahum. Wa yaf'aluna ma yu'marun, la ya'suna Allah. Hindi nila sinusuway ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaf'aluna ma yu'marun, at ginagawa lang nila kung anong utos sa kanila. Ganun ang angel. Kaya katanggap-tanggap kung ano man ang dinuwa ng angel para sa iyo, dahil sa pagdua mo sa kapatid mo, ibibigay din yun sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan mo, kahit hindi para sa sarili mo, para lang sa kapatid mo, sa Islam, ibibigyan ka rin ng Allah kung ano ang idinuwa mo para sa kanila. Nawa, patawarin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa, bigyan tayo ng guidance at hidayah ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa, proteksyonan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa, ipalayo na o alisin na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang dinaranas natin o pandemic na meron tayo ngayon. At lagi na natin sana lahat ng hinaharap natin o mga problema natin sa buhay, lutasin sana ng Allah subhanahu wa ta'ala, at wala tayong ibang matatakbuhan mga kapatid, kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah ay al-Qadir. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kaya niyang gawin ang lahat. Ang Allah ay al-Alim. Ang Allah ay alam niya ang lahat. Ang Allah ay as-Sami', naririnig niyang lahat. Ang Allah ay al-Basir, nakikita niyang lahat. Ang Allah ay as-Shahid, nasasaksihan niyang lahat. Kaya, saan pa tayo pupunta? Kundi, walang iba sa nag-iisang tagalikha sa atin. Yun na yung Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa, mayroon tayong napulot na aral, at nawa, magkita-kita tayo inshallah next week. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.